Ang cute naman talaga ng pamangkin ko. Nakakagigil ang pisngi. Wika ni Olive habang pinagmamasdan ang sanggol na nasa bisig ng kaniyang Kuya Carson. 3 araw na ang nakakaraan mula ng mga nakang asawa ng Kuya Carson niya na si Lara sa panganay ng mga ito. Dumaan si Olive sa St. Mary's Hospital para muling makita ang bagong silang na pamangkin bago siya didiretso sa NAIA para sa flight niya pa Cebu. 3 araw siya sa naturang probinsya para daluhan ang kasal ng isa sa mga kaklase at kaibigan niya noong kolehiyo na si Ara. "Siyempre, Princess. Mana sa mami at daddy eh." Nakangising baling sa kanya ng kanyang Kuya Carson. Dahil si Olive ang bunso sa 4 na magkakapatid, Princess ang nakasanayang itawag sa kanya ng kanilang ama at 3 kuya na sina Carson, Caleb at Carter. Sa kanilang pamilya, ang kanilang ina lang ang tumatawag sa kanya na Olive. "Hihiramin kita sa mami at daddy mo pagbalik ko galing Cebu ha?" Pagkausap niya sa pamangkin. "Bakit hindi ko gumawa ng sayo, Princess?" Wika sa kanya ng nakatatandang kapatid. "Kung makapagsalita ka, parang pagluluto lang ang paggawa ng bata ha. Baka nakakalimutan mong di wala akong boyfriend, Kuya Carson." Nakangusong anya sa kapatid. Sa edad na 28 ay hindi pa nagkakanobyo si Olive. Napag-iiwanan na nga siya ng ilang kaibigan dahil isa-isa nang lumalagay sa tahimik ang mga ito habang siya ay hindi pa rin nararanasang magkanobyo. "Matagal ka nang pinayagang mag-boyfriend ni Dad, hindi ba?" Anang kanyang Kuya Carson. 21 years old si Olive nang payagan siya ng kanilang ama na magnobyo. Sa kabila niyon, wala pa ring lalaking nakapasok sa buhay ng dalaga dahil wala siyang natitipuhan sa mga lalaking nagpapahayag ng interes sa kanya. "Gusto mo bang iset up kita ng date sa mga lalaking anak ng mga kaibigan ko, anak?" Tanong sa kanya ng inang si Faith. Bukod sa mag-asawang Carson at Lara, kasama rin nila sa hospital room ang ina nilang si Dr. Faith Buenavista Navarro. Bumaling siya sa ina. "Mommy naman, hindi naman ako desperadang mag-boyfriend. Masaya naman ako kahit single pa ako." Para-pareho nang may pamilya ang triplets na mga kuya ni Olive. Sa katunayan, ang best friend niyang si Corinne ang napangasawa ng Kuya Carter niya. Sa kasalukuyan ay may mga anak na mga ito. "Pero Olive, these past years, wala ka man lang ba talaga nagustuhang lalaki? Kahit crush man lang ba, anak?" Tila puno ng kuryosong tanong ng ina. "Wala, Mi." Subalit sa kabila ng isinagot niya sa ina, ay isang imahe ng isang binatilyong lalaki ang pumasok sa isip ni Olive. Kasabay niyon ay bumalik din sa isip niya ang isang alaalang 18 taon na ang nakakalipas. "Bakit mag-isa kang umiiyak dito sa park?" Nag-angat ng tingin ang 10 taong gulang na si Olive sa nagsalita. Tumambad sa kanya ang matangkad at payat na bulto ng isang batang lalaking hindi nalalayo sa edad niya. Mula sa bulsa ng suot na pantalon ay nilabas nito ang isang panyo at inabot sa kanya. "Huwag kang mag-alala, malinis yan." Kagatang ibabang labing suminghot siya at tinanggap ang panyo nito. "Bakit ka umiiyak? May problema ka ba?" Tanong nito, bakas ang concern sa muka. "Nawawala si Garfield." "Sino si Garfield?" Nagsimula siyang punasan ng luha sa pisngi. "Pusa namin. Naglalaro lang kami dito tapos bigla na lang siyang nawala. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta." Natigilan si Olive nang lumuhod sa harap niya ang lalaki. "Teka, may sugat ka pala sa tuhod. Akin na yung panyo." Isinoli niya rito ang panyo. Nadapa kasi ako nung hinahanap ko si Garfield." Maingat na pinunasan nito ang tuhod niya gamit ang panyo upang mawala ang mga buhanging nakakapit doon bago nito itinali ang panyo roon. Namangha siya sa ginawa ng lalaki. "Ang galing mo naman, pwede kang magdoktor tulad ng mami ko." "Talaga?" Ngumiti ang lalaking kaharap. "Oo, bagay kang maging doktor." Sambit niya habang nakatingin sa mukha nito. Ngayong wala ng bahid ng luha ang mga mata, napansin niya na sa kabila ng payat na katawan ay may gwapong mukha ang lalaki. At maganda ang mga mata nito lalo na kapag ngumingiti ito. Nakangiti pa rin nilahad ng lalaki ang isang kamay sa kanya. "Halika, tutulungan kitang hanapin yung alaga mo." "Really? Tutulungan mo ako?" "Oo, para hindi ka na umiyak." Isang ngiti ang ibinigay niya rito. "Ang bait mo naman. From now on, friends na tayo. Okay lang ba?" "Oo naman." Tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Tulad ng sinabi nito,
Magkasama nilang hinanap ang alagang pusa sa subdivision nila. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada ay bumaling siya sa kamay niyang hawak nito. "Ngayon lang kita nakita. Taga rito ka ba?" Tanong ni Olive sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit na ngayon lang niya nakilala ang batang lalaki ay palagay na ang loob niya rito. Bumaling sa kanya ang bata. "Hindi ako dito nakatira. May binisita lang kami dito ni nanay." "Teka, friends na tayo pero hindi ko pa alam ang pangalan mo." "Third," sagot ng lalaki. "Third as in first, second, third, ganon?" "Oo, third." Bahagyang natawang sagot nito. "Ikaw, anong pangalan mo?" Bago pa makasagot si Olive ay narinig niya ang pamilyar na boses ng kapatid. "Princess!" Bumaling siya sa direksyon na pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang hinahanap na pusa sa bisig ng kanyang kuya Caleb. Bumitiw siya sa lalaking kasama at lumapit sa kapatid. "Kuya, ba't nasa iyo si Garfield?" Hinawakan niya ang pusa. "Kanina ka pa namin hinahanap para sabihing umuwi mag-isa si Garfield. You didn't bring your phone with you." "Sorry." Anya sa kapatid at masayang hinaplos ang ulo ng alaga. "Next time, wag mo na akong tatakasan ha." "Sino yung lalaking kasama mo?" Tanong ng kanyang kuya Caleb. Sa sinabing yun ng kanyang kuya Caleb ay bumaling siya kay Third. May marahang ngiti sa mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanila. Tinulungan niya akong hanapin si Garfield. Teka, magpapasalamat lang ako." Pagkatapos sabihin yun ay muli niyang nilapitan ng lalaki. "Salamat sa pagtulong sa akin, Third." "You're welcome, Princess." Napakurap siya sa pangalang binanggit ng kaharap. Akmang itatama niya ito nang muli itong magsalita. "Bagay sa iyong pangalan mo, para ka kasing prinsesa." Nakangiting wika nito. Nag-init ang magkabilang pisngi ng batang Olive. Salamat. Salamat din sa pagtulong sa akin. Sige, mauna na kami. Nice to meet you, Third." Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na muli pang nakita ni Olive si Third. Ilang araw siyang nagpabalik-balik sa playground ng subdivision, subalit hindi na niya nakitang muli ang binatilyo. Subalit sa kabila ng lumipas na mga taon, ay nanatiling malinaw sa kanya ang alaalang yon kasama ang lalaki. Kamusta na kaya siya ngayon? Sana hindi na siya kasing payat ng kawayan. Wika ni Olive sa sarili. "Olive, anak." Untag sa kanya ng ina na siyang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya bago bumaling sa ina. "Sorry, Mi. May naalala lang ako." Sumulyap siya sa suot na relo. "Anyway, I better go now. Baka malate pa ako sa flight ko." "Ihahatid na kita." Wika sa kanya ni Carson. "Hindi na kuya, mag-grab na lang ako." Anya sa kapatid. Pagkatapos sabihin yon ay binuksan niya ang cellphone at nag-book ng ride-hailing app. Hinawakan ng ina ang braso niya. "Well, you take care, Iha. Mag-ingat ka sa flight mo. Mag-enjoy ka sa Cebu, okay?" Ngumiti siya sa ina. "Thank you, Mommy." Pagkatapos niyang magpaalam sa mga ito ay lumabas siya ng silid at dumiretso na sa elevator. Saktong paglabas niya ng ospital ay natanaw niya ang binook na sasakyan. Subalit bago pa siya makalapit doon, ay inunahan siya ng isang lalaki. Tulad niya ay may dala rin itong maleta. "Teka, mister, that's my ride." Wika ni Olive sa lalaki bago pa nito mabuksan ang backseat ng SUV. Bumaling sa kanya ang estranghero. Natigilan si Olive nang sumalubong sa kanya ang gwapong mukha nito. Makapal ang pares ng kilay nito, matangos ang ilong, manipis ang mapulang mga labi, maalon ang buhok. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang malalim nitong mga mata. Pakiwari niya ay nakita na niya ang mga matang yun sa kung saan. "Miss, ako ang nag-book ng sasakyan na to." Wika ng lalaki na siya nagpakurap sa kanya. "Ha? Sa akin to, mister." Hindi maintindihan ni Olive ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya at pag-iinit ng mga pisngi habang patuloy na nakatingin sa mukha ng lalaki. "Ito ba yun? Yung sinasabi nilang love at first sight? Ganito rin ba yung naramdaman ng best friend kong si Corinne nung una niyang makita si Kuya Carter?" Wika ni Olive sa isip. "Look, miss, here's my booking details." Wika ng lalaki. Inilabas nito ang cellphone at ipinakita sa kanya ang screen niyon. Tumambad sa kanya ang booking details ng lalaki sa ride-hailing app. Kasabay niyon ay lumabas ang driver ng sasakyan mula sa driver's seat. "Carlos Franz po ang pangalan na nag-book sa akin.
Sino po sa inyong dalawa yun? Tanong sa kanya ng may edad na driver. Obviously, siya yun, Manong. Nahihiyang sagot ni Olive sa driver bago itinuro ang lalaki. Kagat ang ibabang labing muli siyang bumaling sa gwapong lalaki na ngayon ay alam na niya ang pangalan. Sorry, mali pala ako. Akala ko ito yung nabook ko. Pareho kasi ng description ng sasakyan. No worries. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Pakiwari ni Olive ay tila nahulog ang puso niya sa ngiting yon ng binata. Sorry ulit. Nahihiyang wika niya bago sumulyap sa hawak na cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang biglang kinansel ng driver ang booking niya. Something wrong, miss? Ibinalik niya ang tingin sa lalaki. Nag-cancel yung sasakyan ko. May flight pa naman akong hinahabol. Sa NAIA ba ang punta mo? Oo. Doon ka rin ba? Nakangiti itong tumango. Sumabay ka na sa akin. I don't think the driver would mind. Sigurado ka? Nabiglang tanong niya rito. Oo naman. Nakangiting sagot ng lalaki bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Sige na, pasok ka na. Nauna siyang pumasok bago sumunod ang lalaki. Dahil magkatabi sila sa backseat ng sasakyan ay amoy niya ang pabango nito. Ang bait niya, ang bango pa, tapos ang charming pa ng smile niya. Wika ni Olive sa isip. Pigil ang ngiting bumaling siya sa lalaki. Salamat ulit, Carlos Franz, right? You're welcome. And please call me Franz. Ayaw mo ng Carlos? Tanong niya bago pa mapigilan ang sarili. Ngumiti ang lalaki. Mas preferred ko lang ang Franz. Kung sa bagay, mas maganda nga yung Franz. I'm Olive nga pala. So, Olive, saan ang flight mo? Sa Cebu, may pupuntahan akong wedding ng college friend ko. Really? Cebu? Oo. Bakit? Wait, don't tell me sa Cebu rin ang punta mo. Tila naaaliw na natawa to. Oo, sa Cebu rin. Namilog ang mga mata niya. Talaga? What a coincidence. Anong oras ang flight mo? 9 a.m. Mahina siyang natawa. Wow, pareho rin tayo ng flight. Anong gagawin mo sa Cebu, Franz? Uuwi. I live there. I just attended a medical conference here in Manila. Oh, doktor ka pala? Bahagyang natawa ang lalaki. Hindi halata but yes. Teka, wala naman akong sinabi na hindi halata. Di ko lang in-expect kaya mukha akong shock. Depensa niya sa sarili. Ngumiti ito. Don't worry, hindi naman ako na-offend. Marami na rin naman na nagsabi sa akin na hindi ako mukhang doktor kapag wala akong suot na doctor's coat. Bahagya siyang napanguso. Bakit? Anong sinasabi nila? Na mas mukha kang artista o model, ganon? Tila naaaliw itong nag-angat ng kilay. Sa ating dalawa, ikaw yatang mas mukhang artista, Olive. Nag-init ang mga pisngi niya sa narinig. Sanay siya na pinupuri ng mga lalaki, pero yun ang unang beses na naapektuhan siya ng ganoon. Kulang na lang ay lumabas ang puso niya mula sa dibdib. Well, aside sa panggagamot, sideline mo sigurong pambabola, no, Doc? Sagot niya na mahinang ikinatawa ng lalaki. O, tingnan mo, natawa ka. Ibig sabihin, binubola mo lang ako. No, hindi dahil natawa ako, binubola lang kita. I just find you funny. But I'm telling the truth, Olive. Depensa nito. No worries, naniniwala ako sa'yo. Nakangising sagot niya. Bukod sa matinding atraksyong nararamdaman niya para kay Franz, nag-enjoy din siyang kausap ito. Dahil doon ay hindi niya namalayang nakarating na sila sa airport. Salamat ulit, Franz. Wika niya sa lalaki habang naglalakad sila papasok sa loob ng NAIA. Hindi kasi pumayag ang binata na siya ang magbayad sa driver. You're welcome, Olive. Pero kasi, hindi ako sanay na nagkakautang. So pagdating natin sa Cebu, can I at least treat you to lunch? Tanong niya sa binata. No, it's really okay. You don't have to, Olive. I insist. I mean, kung okay lang sa'yo. Ngumiti si Franz sa kanya. Well, if you really insist, then who am I to say no? Hindi napigilan ni Olive ang ngiting sumilay sa mga labi sa sagot ng binata. Pagdating nila sa departure area ng paliparan, ay umalingongaw ang anunsyo mula sa staff ng airline ng eroplanong sasakyan nila. Madedelay daw ng 40 minutes ang flight nila. Gusto mong magkape muna? Baling sa kanya ni Franz pagkatapos sumulyap sa suot na relo.
Nagkape na siya kanina, subalit namalayan na lamang niya ang sariling tumatango sa lalaki. Nagpunta sila sa isang coffee shop sa loob ng airport. What do you want? Tanong ni Franz sa kanya pagpasok nila sa coffee shop. Ano, kung meron silang green tea yun na lang. Wait, don't tell me hindi ka nagkakape. Kinagat niya ang ibabang labi. Actually, nagkape na ako kanina, kaya tsaan na lang ang iinumin ko ngayon. Inilabas niya ang wallet, subalit bago pa niya makuha ang card ay napigil na siya ng lalaki. Ako na, Olive. Just treat me to lunch later. Muli siyang nagpasalamat dito. Ang gentleman din niya, at soft-spoken pa. Namamanghang wika niya sa sarili habang nakasunod ang tingin sa lalaki. Dahil hawak niya ang cellphone niya ay binuksan niya yon at sinubukang kuhanan ng larawan ang likod ni Franz. Subalit saktong pagpindot niya ng kamera ay tumingin sa direksyon niya ang binata. Namumula ang mukhang nag-iwas siya ng tingin kasabay ng pagbaba ng cellphone. OMG, nakakahiya ka, Olive. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Hindi niya akalaing darating ang araw na magnanakaw siya ng picture ng isang lalaki. Kinuhanan mo ba ako ng picture kanina? Tanong ni Franz sa kanya pagbalik nito sa mesa nila. Nag-init ang mukha niya sa tanong ng lalaki. Naikwento ko kasi sa best friend ko na nandito pa ako sa coffee shop. Nabanggit ko rin na may kasama ako. Sabi niya kunan daw kita ng picture for security purposes. Sorry, Colleen. Para naman to sa potential love life ko. Wika niya sa isip dahil sa ginawang pagsisinungaling. Marahang umiti si Franz at inilahad ang kamay sa kanya. Can I have your phone? Kagat ang ibabang labing ibinigay niya ang cellphone rito. Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ng lalaki. Nag-selfie ito gamit ang cellphone niya. Here, send this to your best friend. Together with my name, Carlos Franz. Wika nito kasabay ng pagbalik sa kanya ng cellphone niya. Mula sa screen ay tumambad sa kanya ang gwapong mukha ng lalaki. Nakakahiya pero thank you. Nakangiting naupo si Franz sa harap niya. You're welcome. Don't worry, naiintindihan ko pag-aalala ng best friend mo. You're lucky you have a friend like her. Anyway, here's your tea. Sa sinabi ng lalaki ay lalo niyang napatunayan na mabuting tao ito. Dahil nakatingin ang lalaki sa cellphone niya, sa huli ay napilitan siyang isend ang picture nito sa best friend niyang si Corinne. Habang iniinom nila ni Franz ang kanya-kanyang order ay nagkwentuhan sila ng binata. Nalaman niyang 3 taon na itong doktor at katatapos lamang ng residency training nito sa isang ospital sa Cebu. Nagtanong din ito tungkol sa trabaho niya. Isang freelance interior designer si Olive. Anong specialization mo? Furious na tanong niya sa lalaki. Pediatrics. Well, bagay ka nga maging pediatrician. Komento niya. Talaga? Lumawak ang ngiti ng lalaki. Pero mas bagay kang maging daddy ng magiging anak ko. Dugtong niya sa isip. Madalas niyang marinig ang mga salitang yun kay Corinne noon kapag pinag-uusapan nila ang Kuya Carter niya. Hindi niya akalaing darating ang araw na masasabi niya ang katagang yun sa isang lalaki. Oo, maamo kasi ang mukha mo. Parang hindi gagawa ng masama. Sagot niya kay Franz. Don't judge the book by its cover, Olive. Nagangat siya ng kilay. What? Are you saying na masamang tao ka? Mahinang natawa ang lalaki. I'm saying na huwag kang magtitiwala sa isang tao base sa itsura ng mukha niya. Maraming napapahamak sa ganyan. Napanguso siya. Noted. But to be fair, you really look harmless. Besides, kaya ko namang protektahan ng sarili ko kung sakaling masamang tao ka at babastusin mo ko. Nag-aral ako ng self-defense. Tila impressed na tumango ito. That's good to hear, Olive. Ano palang ginawa mo kanina sa ospital? Pinuntahan ko yung kapatid ko, nanganak kasi yung asawa niya. You have brothers? Oo, 3. Bunso ako sa magkakapatid. Really? Prinsesa ka pala ng pamilya niyo. Komento nito. Napangiti siya. Actually, princess nga ang... Napahinto siya sa pagsasalita nang magding ang cellphone niya. Nag-excuse siya kay Franz para sagutin ang tawag. Dahil ang best friend niyang si Corinne ang nasa kabilang linya, ay nagpasya siyang lumabas ng coffee shop. Olive, ano yung pinadala mong picture ng lalaki? Akala ko ba flight mo ngayon pa Cebu? Bungad sa kanya ng kaibigan. Delayed ang flight ko, nandito pa ako sa airport. Oh, sino yung lalaki sa picture?
Mabilis na ikinuwento ni Olive sa kaibigan kung paano sila nagkakilala ni Franz. Ang gwapo tapos mukhang mabait. Crush mo? Parang na-love at first sight ako, Corinne. Pag-amin niya sa kaibigan. OMG, Olive, baka pagbalik mo ng Manila, kasal ka na sa lalaking yan, ha? Natawa siya. Sira, di naman ako tutulad sa'yo, no? Pinikot kasi ng best friend niya ang Kuya Carter niya, kaya naikasal ang mga ito. Subalit sa huli ay nalaman nilang matagal na rin may gusto ang kuya niya sa matalik niyang kaibigan. Nagbibiro lang ako, pero support kita sa potential love life mo, Olive. Basta alamin mo muna kung single, ha? Baka mamaya, taken na pala yan. Hindi naman siguro siya papayag na makipag-lunch sa akin mamaya kung may girlfriend na siya. Kahit na, better safe than sorry pa rin, Olive. Mahina siyang natawa. Sige na, bye. Say hi to Caroline, Camila, and Cassidy for me. Anya, na ang tinutukoy ay ang triplets na anak nito sa Kuya Carter niya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay nakita niyang naghihintay na si Franz sa kanya sa bukana ng coffee shop. We should head out now, Olive. Anito pagkatapos sumulyap sa relo. Sorry, di ko na malaya ng oras. Akma niyang kukunin ang maleta mula sa lalaki ng umiling to. Ako na. Umuso siya at muling nagpasalamat. Sa bawat simpleng bagay na ginagawa ng lalaki ay tila lalo pa niya itong nagugustuhan. Pagpasok nila ni Franz sa loob ng eroplano ay nabigla siya nang malamang magkatabi ang assigned seats nila ng binata sa dulong bahagi ng eroplano. Wow, pati pala dito sa eroplano magkatabi tayo. Hindi napigil ang komento niya sa lalaki. Too much coincidence? Parang hindi na to coincidence. Parang pinaparating na yata ng tadhana na ikaw yung destiny ko. Gusto niyang sabihin, subalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay isang ngiti ang ibinigay niya sa lalaki. Kanina pa tayo magkasama, baka sawa ka na sa mukha ko, Franz. Pabirong wika niya bago naupo sa seat niya. I don't think ganyan yung klase ng mukha na pagsasawaan. Sagot ni Franz. Muli itong bumaling sa kanya pagkatapos maupo sa tabi niya. Natawa siya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Mukhang bolero ka nga talaga, Doc. Hindi nga kita binobola. I'm sure maraming salamin sa bahay niyo. Wala eh. May phobia kasi ako sa salamin. Wait, really? Nabiglang tanong ng lalaki na siyang mahinang ikinatawa niya. Hindi, Doc. Joke lang yun. Sagot niya na sa huli ikinatawa rin ng binata. Inalis niya ang atensyon sa isa't isa nang magsalita ang flight attendant para sa pre-flight announcement. Ilang minuto pa ay nag-take off na ang eroplano. So, anong mga lugar ang dapat kong puntahan sa Cebu? Tanong niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. If you're into historical sites, madami kang pwedeng puntahan sa syudad. Kung beaches naman, I suggest Oslo, Mualboal, and Bantayan Island. Kung available ka, pwede ka bang i-rent? I-rent? Nagtatakang tanong nito. Nag-init ang mukha niya. I mean, bilang tour guide ko, ganon. Akala ko taga Cebu ang kaibigang pupuntahan mo. Syempre, I'm sure busy siya sa kasal niya kaya hindi niya ako masasamahang mamasyal. Katwiran niya rito. Well, kung may tiwala ka na hindi kita ililigaw, then sure. Nakangiting sagot ni Franz. Nagdiwang ang puso niya sa sagot ng binata. Hindi naman kita aalokin in the first place kung wala akong tiwala sa'yo, Doc. Bago pa makasagot si Franz ay biglang umuga ng malakas ang eroplano. Malakas na napasinghap si Olive sa pagkabigla. Mahigpit na napakapit siya sa armrest ng upuan. Sinundan yon ng magkakasunod pang pag-uga. Ilang pasahero ang nagsimulang magpanik. What's happening? I don't think this is a normal turbulence. Baling ni Olive kay Franz. Tumingin siya sa ilang flight attendant na pinakalma ang mga pasaherong nagpapanik sa unahan. Maging siya ay nagsimulang mabahala. Ilang beses na siyang nakasakay ng eroplano kasama ng kanyang pamilya. Subalit yun ang unang beses na naka-experience siya ng ganun klaseng turbulence. Parang kulang na lang ay bumaliktad ang eroplano. Lalong lumakas ang sigawan nang biglang magpatay-sindi ang mga ilaw. I think the plane is having a problem, Olive. Baling sa kanya ni Franz. What? Does it mean this plane's going to crash? Nagpapanik na ring tanong niya sa binata. Olive, hey, you have to calm down. Wika nito nang mapansin ang pagpapanik niya. Inabot nito ang kamay niya at hinawakan. Paano ako kakalma, Franz, kung biglang nasira tong eroplanong sinasakyan natin?
Ayoko pang mamatay. Nanginginig na sagot niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Dahil sa ingay ng paligid ay lalong napuno ng takot ang sistema niya. Franz, ayoko pang mamatay. Ang dami ko pang hindi nagagawa sa buhay. I can't die yet. Si Mom, si Dad, yung mga kapatid ko, yung buong pamilya ko, gusto ko pa silang makasama. Nang mga sandaling yon ay pumasok sa isip niya ang pamilya na iniwan niya sa Maynila. Nanginginig na kinuha ang cellphone sa suot na shoulder bag at nagpadala ng I love you message sa mga magulang at kapatid. Inabot ni Franz ang mukha niya at pinunasan ng luha sa pisngi niya. Listen, Olive, we're not going to die, okay? How can you say that? The plane is going to crash, Franz. Mula sa speaker ng aeroplano ay narinig nila ang boses ng piloto. Inanunsyo nito na nagkaroon ng problema ang makina ng eroplano at kinakailangan nilang mag-emergency landing sa pinakamalapit na landing spot. Did you hear that, Olive? According to the pilot, we're going to have an emergency landing on an island. If worst comes to worst and we land on the sea, we're going to swim until we reach an island, okay? Hindi ko alam kung kaya ko lumangoy, Franz. We have life jacket, Olive, and you have me, okay? Hindi kita pababayaan. I promise, we will make it out here alive. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya at marahang umiti. Sa ginawang yun ni Franz ay unti-unting nabawasan ang pangamba sa dibdib niya. Pinakawalan siya ni Franz para kunin ang life jacket nila. Pagkatapos siya nitong tulungang isuot ang kanya, ay muli nitong ikinabit ang seatbelt at hinawakan ang kamay niya. We're going to survive this, Olive. I'm here with you. Hindi ko bibitiwan ang kamay mo. Magtiwala ka sa akin. Masuyong umiti sa kanya ang binata kasabay ng pagpisil nito sa palad niya. Isang tipid na tango ang ibinigay niya sa lalaki bago pinisil pabalik ang palad nito. Dahil sa mga salitang binibitiwan ni Franz ay nabawasan ang pangamba sa dibdib niya. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang huwag pakinggan ang mga magulong ingay sa paligid. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang pagland ng eroplano. Pagkatapos niyon ay ang anunsyo mula sa piloto na safe silang nakapaglanding sa baybayin ng isang isla. Bago pa muling idilat ni Olive ang mga mata ay naramdaman niya ang pagpisil doon ni Franz. Ang mukha ng binata ang unang hinanap niya nang imulat ang mga mata. Hey, I told you everything will be alright. Didn't I? Masuyong wika ni Franz. Wala sa sariling tumango siya sa lalaki. Pagkatapos nitong alisin ang mga seatbelt nila, ay mahigpit na niyakap niya ang binata. Thank you, Franz. Thank you. Usal niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Hinagod nito ang likod niya. Shh, it's okay, Olive. Come on, let's get out of here. Pagkatapos nilang maghiwalay ay hinawakan nito ang muka at masuyong pinunasan ng mga luha roon. Inalalayan siya ni Franz hanggang sa makalabas sila ng eroplano. Sumalubong sa kanila ang dagat na ilang metro lamang ang layo sa pinaglandingan nila. Sa kabilang bahagi ng isla ay may mga kabahayang matatanaw. Maraming pasahero ang emosyonal dahil sa matinding relief na nakaligtas ang lahat mula sa bingit ng kamatayan. Okay ka na ba? Baling sa kanya ni Franz. Hinawakan nito ang kamay niya at dinama ang pulso niya. Akala ko katapusan na natin. Wika niya sa lalaki. Lumunok siya at sinalubong ang tingin nito. Hindi ka man lang ba natakot nung nasa eroplano tayo? Of course natakot din ako, Olive. Pero pinili kong itago yung takot ko. You need my strength that time. Sagot nito bago masuyong umiti. Sa sinabing yun ng lalaki ay muli siyang napayakap rito. Thank you. I owe you my life. Kung hindi dahil sa'yo, baka kanina pa ako namatay sa nervyos. Muli ay naramdaman niya ang paghagod nito sa likod niya. Sa ginawang yun ni Franz ay tuluyang kumalma ang sistema niya. Nang maghiwalay sila ng lalaki ay maayos na ang pakiramdam niya. According to the pilot, this island is part of Masbate. Don't worry, Olive. I'm sure they already called for help. They will either send a ship or boats to rescue us. Iginala niya ang tingin sa paligid. Maraming lokal ang lumapit para mag-alok ng tulong. Ilang opisyal din ng lugar ang kasalukuyang kausap ng piloto ng eroplano. Wait here for a while, Olive. I-check ko lang yung ibang pasahero. Baka mayroong kailangan ng tulong. Wika ni Franz. Sandali nga siyang iniwan ng binata para lapitan ang mga pasaherong kasama nila. Tila may mainit na bagay na bumalot sa puso ng dalaga habang pinagmamasdan si Franz na kinukumusta ang lagay ng mga kasama nila. Thank God everyone was safe and fine.
Balita sa kanya ni Franz pagbalik nito sa kanya. Kailangan na lang talaga nilang maghintay ng rescue. Inilabas niya ang cellphone, subalit nalaman niyang wala palang signal sa parting yun ng isla. Kapag nakarating sa pamilya ko ang balita, I'm sure gagawa agad sila ng paraan para ma-rescue ako. Bahagyang nagangat ng kilay si Franz. Your family can do that? Tumikim siya at bahagyang umuso. Well, my mother is a Buena Vista. Meron kaming private choppers. Really? Big time naman pala tong kasama ko. Tukso ng lalaki. Nag-init ang mukha niya. Huwag ka nga. Konti lang naman ang nakakaalam na Buena Vista ako dahil apelido pa rin ni Daddy ang dala naming magkakapatid. Now I'm curious. What's your full name, Olive? Cassandra Olive Buenavista Navarro. Yung Cassandra galing sa first name ni Mommy at ng lola ko. Tapos yung Olive galing kay Daddy. Oliver kasi siya. Ang haba. Mabuti hindi ka nahirapang isulat ang pangalan mo nung kinder ka. Natawa siya sa sinabi nito. Actually, nagrereklamo nga ako sa parents ko nun eh. Well, Cassandra Olive, bagay naman sa'yo ang pangalan mo. It's a beautiful name, just like you. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Sa pagkakataong yun ay alam niyang dahil yun sa kilig. Hindi ko alam kung binubola mo lang ako, pero thank you. I swear, hindi kita binubola. Talaga? Kasi maniniwala ako. Yes, Olive, believe me. Ngumiti ito at inilahad ang kamay sa kanya. Come on, maglakad-lakad muna tayo. Sayang ang ganda ng lugar kung hindi natin i-appreciate. Nakangiting tinanggap niya ang kamay nito. Magkahawak kamay na lumayo sila ni Franz sa grupo ng mga pasahero. Naglakad sila sa baybayin hanggang makarating sila sa parte na wala masyadong tao. In fairness, ang ganda ng beach sa islang to. Wika niya kay Franz. Ngayon lang niya na-appreciate ang tanawin sa paligid nila. Bukod sa asul na dagat, pino at maputi ang buhangin. I agree. Parang Bantayan Island, my hometown. Wait, taga Bantayan Island ka? Isang isla sa Cebu ang Bantayan Island. Sikat ang isla dahil sa magandang beach niyon na madalas pasyalan ng mga turista. Nakangiting tumango si Franz. Sa isla ako lumaki. Doon ako nag-aaral hanggang high school. Laking isla ka pala, kaya pala moreno ka. Bahagya itong nagangat ng kilay. Kapag taga-isla, bawal maging maputi. You're being judgmental again, Miss Navarro. Teka. Observation ko lang naman, Doc. At saka compliment yung sinabi ko Gusto ko nga ang kulay ng balat mo eh. Mahina itong natawa sa reaksyon niya. I'm just kidding, Olive. No need to be defensive. Pabirong inirapan niya ang lalaki. Nakakainis ka. Akala ko na-offend ka na tinawag kitang moreno. Bakit naman ako ma-offend? Wala ka nga dapat ika-offend. Ang gwapo mo kaya sa kulay mo. Nag-iwas ng tingin si Franz at nangingiting napahawak sa batok. Wow, thank you, Miss Navarro. Pero actually, sabi ni nanay, maputi naman ako nang bata pa ako. Naging moreno lang dahil sa pangingisda. Talaga? Marunong kang mangisda? Namamaghang tanong niya. Marunong? Gusto mong ihuli kita ng isda ngayon? Napanguso siya. Paano ka naman manguhuli ng isda nang walang gamit? Kaya kong manghuli ng maliit na isda gamit ang kamay. Hinila siya nito palapit sa dagat. Mula sa pwesto nila ay tanaw nila ang maliit na isda na lumalangoy sa mababaw na parte ng dagat. Nakikita mo yung mga isda na yan? Kaya kong manghuli ng ganyan. Ang galing naman. Kaya mo palang makasurvive kahit sa isla na walang tao. Kamusta naman kaya ako? Baka hindi ako makatagal man lang ng isang araw. Bumaling sa kanya si Franz. Kung kasama mo ako, hindi kita pababayaan. Really? Masuyong ngumiti si Franz kasabay ng paghawi sa buhok niya na nilipad ng hangin. Oo naman, hindi kita pinabayaan ngayon, di ba? Kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso niya ay gumanti siya ng ngiti sa lalaki. Buti na lang talaga ikaw ang kasama ko ngayon. Akala ko katapusan ko na. Ang dami ko pang hindi nagagawa sa buhay. Gusto ko pang makitang lumaki ang mga pamangkin ko. Gusto ko pang ma-experience magka-boyfriend. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tila nang biglang tanong nito. Hindi pa eh. Bakit? Masyado bang nakakabigla yon? Tumahimik si Franz. Well, yes, considering how you look. Itinago ni Olive ang pag-iinit ng mga pisngi. Well, hindi naman sa looks nakabase ang lahat.
Maganda ka nga, masama naman ang ugali mo. Wala rin. Hindi naman masama ang ugali mo. Paano mo nasabi? Isaglit mo pa lang ako nakakasama. I can tell, Olive. Masuyo ang ngiting sagot nito na muling nagpatalon sa puso niya. Pero yun nga, dahil sa nangyari, na-realize ko na anytime, pwede talagang bawiin sa atin ang buhay natin. Kaya from now on, I will try to live my life to the fullest. Kaya bago sila umalis sa islang yon, nakasloob na aamin siya kay Franz na gusto niya ang lalaki. Sa maiksing oras na nakasama niya ito ay sigurado siya sa nararamdaman para rito. At gusto pa niya itong makasama at makilala ng lubos. How about you? May mga bagay ka bang na-realize na gusto mong gawin? Tanong niya sa lalaki. Sandaling bumaling si Franz sa kalmadong dagat bago ibinalik ang tingin sa kanya. Gusto ko makipag-ayos sa tatay ko. Natigilan siya. Hindi kayo okay ng daddy mo? Maliit itong ngumiti. Hindi. Si nanay lang ang nagpalaki sa akin. Later on, nalaman ko na anak pala ako sa labas ng tatay ko. Napasinghap siya sa sinabi ng lalaki. I'm sorry, Franz. 13 years old ako nang ipakilala ako ni nanay sa tatay ko. Humingi kami ng tulong sa kanya para sa pag-aaral ko. Sabi ng tatay ko, tutulungan niya ako sa pag-aaral ko, sa kanya ako titira. Wala kasi silang naging anak ng asawa niya eh. Pero hindi ako pumayag sa gusto niya. Pinili kong bumalik sa Cebu kasama si nanay. From then on, hindi na ako nagtanong pa kay nanay tungkol sa tatay ko. Nagtrabaho ako para makatulong kay nanay. Nangingisda ako sa gabi tapos nag-aaral ako sa araw. Sa kabutihang palad, naging scholar ako mula senior high school hanggang sa med school. Wow! Sambit niya pagkatapos marinig ang kwento ni Franz. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Nakaka-proud ka, Franz. Ngumiti ito. Thank you, Olive. Kamusta nanay mo? Nasa isla pa rin siya hanggang ngayon? No. Namatay na siya 2 years ago. Oh, I'm sorry, Franz. It's okay, Olive. Pinisil nito pabalik ang kamay niya. Nung namatay si nanay, nagkita ulit kami ng tatay ko pagkatapos ng maraming taon. Dumalo siya sa burol ni nanay pero pinaalis ko siya. Humugot ng malalim na hininga ang binata. Nung huling nagkita kami, matanda na siya. Bigla ako na-realize na anytime, pwede na rin siyang mawala. At ayokong mawala ang isa sa amin na hindi kami nagkakaayos. Na-realize ko na kahit anong gawin ko, tatay ko pa rin pala siya. At isa siya sa dahilan kung bakit nabuhay ako sa mundong to. Muli niyang pinisil ang hawak na kamay ng lalaki at marahang umiti rito. Sana nga magkaayos kayo ng tatay mo, Franz. Salamat, Olive. Bukod sa pakikipag-ayos sa tatay mo, may iba ka pa bang gustong gawin? Napansin niyang sandaling natigilan si Franz. May tao na gusto kong hanapin. Really? Sino? Isang taong nagpa-realize sa akin na gusto ko palang magdoktor. Bigla ay napalunok siya sa sinabi ng lalaki. Ang special naman niya kung ganon. Don't tell me, ex-girlfriend mo yon. Mahinang natawa si Franz. Hindi. Actually, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. What? Seryoso ba, Doc? You talk as if nagka-boyfriend ka na, Miss Navarro. Tumikim siya. Well, I'm a girl. You're a guy. Mas nakakapagtaka na wala ka pang naging girlfriend. Masyado akong busy noon sa pag-aaral at pagtatrabaho para isipin ng pakikipagrelasyon. So, sino yung taong gusto mong hanapin? First love mo? Napansin niya na namula ang gwapong mukha ng binata. Masyado pa akong bata noon para sabihing first love ko siya. I was only 13 when I met her. Pero espesyal siya sa'yo. Komento niya. Oo, espesyal siya sa akin. Siya yung unang nagsabi sa akin na bagay akong maging doktor. Kahit isang beses lang kami nagkita, ang laki ng epekto sa akin ng sinabi niya. Isa siya sa naging inspirasyon ko habang nag-aaral ako. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Hanggang ngayon, umaasa ako na magkikita kaming dalawa. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Gusto ko ring malaman kung kumusta na siya. Ano nang itsura niya ngayon. Kung naaalala pa niya ako. Habang nakikinig kay Franz, pakiramdam ni Olive ay may matulis na bagay na tumutusok sa puso niya. Wala nga itong girlfriend, subalit may espesyal na babae na pala sa puso nito. Kung ganoon ay nag-assume lang siya na baka gusto rin siya ng binata. Ang totoo pala ay talagang mabait lang to.
Natigilan sila ni Franz nang matanaw ang dalawang magkasunod na helicopter na paparating. Pinanood nila ang paglapit ng mga yun sa isla. Come on, let's go back, Olive. Naglahad si Franz ng kamay sa kanya. Tiningnan niya ang kamay ng binata. Sa huli ay tinanggap niya yun. Sa huling pagkakataon ay gusto niyang hawakan ang kamay ng lalaki. Ngayon kasing nalaman niya na may babae ng laman ang puso ng binata, nagbago na ang isip niyang aminin dito ang nararamdaman. Wait, that's my father. Nabiglang wika ni Olive nang matanaw ang bulto ng ama mula sa mga taong bumaba sa helicopter. Kasama ng ama ang kanyang tito Silver, isa sa mga pinsan ng kanyang ina. Go to him, Olive. Wika sa kanya ni Franz. Umiti ito bago binitiwan ng kamay niya. Tumango siya sa binata bago inalis ang tingin dito at sinugod ng yakap ang ama. Dad! Sweetheart, I'm here. Dad is here. You're safe. Wika ng ama ni Olive kasabay ng pagganti ng yakap sa kanya. Hindi napigil ng dalaga ang muling pagbagsak ng mga luha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa bisig ng ama bago humiwalay dito. Paano niya nalaman na nandito kami, Dad? Tanong ni Olive sa ama. Nag-alala ang mami mo sa message na pinadala mo. Kaya kumunta kagad kami sa airline at Kaap para makipag-coordinate, iha. I'm really glad you're safe. Your mom and your brothers are worried. Gustong sumama ng mami mo pero pinigilan ko. Hinaplos nito ang mukha niya. Come on, let's talk to the airline personnel. I'm already taking you home. Dad, paano yung mga kasama ko? Rescue boats are already on their way, iha. They will soon arrive here. Nauna lang kami. Teka, Dad, may kakausapin lang ako. Iniwan niya ang ama para bumalik kay Franz. Naabutan niya itong kausap ang isang may edad na pasahero sa lingwaheng Bisaya. Agad ring bumaling sa kanya ang lalaki nang mapansin ang presensya niya. Kamukha mo pala ang daddy mo. Nakangiting komento sa kanya ni Franz. Ngumiti siya sa lalaki. Dad wants me to go back to Manila. If you want, you can come with us. Or pwede ka rin namang ihatid sa Cebu. Umiling sa kanya ang lalaki. Hindi na, Olive. I'll wait for the rescue boat. Mas okay din na magstay ako at sumabay sa ibang pasahero. So if ever an emergency occurs, I can attend to them. Hinawakan siya ng binata sa braso at marahang umiti. It's okay, Olive. Go with your father. I'm sure your family wants to see you. Napalunok siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Sa maiksing panahong nakasama niya ang lalaki, ay talagang nahulog ang loob niya rito. At nahihirapan siyang tanggapin ng pagkatapos niyon ay hindi na niya muling makikita ang lalaki. Thank you, Franz. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Mag-ingat ka sana lagi. Sana mag-aayos kayo ng tatay mo. At good luck rin sa paghahanap mo dun sa babaeng espesyal sa puso mo. Sana magkita kayong dalawa. Salamat, Olive. Masaya ako na nakilala kita. Lagi ka rin mag-iingat. Sa kabila ng naninikip na dibdib ay nagawa niyang umiti sa binata bago tumalikod dito. Dumiretso siya sa ama na naghihintay sa kanya. Iha, are you okay? Tanong sa kanya ng amang si Oliver habang nasa ere sila. I'm fine, Dad. Sagot ni Olive sa ama bago yumakap dito. Sa buong biyahe nila pabalik sa Manila ay hindi siya humiwalay sa ama. Pagdating nila sa Maynila ay agad silang dumiretso sa bahay nila kung saan naghihintay ang kanyang ina at mga kapatid. Isa-isa siyang niyakap ng mga ito. I'm so glad you're okay, anak. Sobrang nag-alala kami nung nalaman namin ang nangyari sa flight niyo. Wika sa kanya ng ina. Mahigpit na niyakap siya nito. Gayon din ang kanyang tatlong kapatid. Nakatanggap din siya ng tawag mula sa kaibigang si Ara. Humingi siya ng tawad sa babae pagkatapos ipaalam dito na hindi na siya makakadalo sa kasal nito. At sa kabutihang palad ay naiintindihan yun ng babae. Hey Olive, so kailan ka magkukwento sa akin tungkol kay Franz? Tanong sa kanya ng best friend na si Corinne. Pinuntahan siya ng kaibigan kasama ang triplets na mga anak nito ng araw na yon. 3 araw na nakalilipas mula nang magkakilala sila ni Franz at mangyari ang insidente sa sinakyan nilang eroplano. Did you get his number? Ano, magka-chat na ba kayo ngayon? Patuloy na usisa ng babae. Hindi. Ha? Bakit? Don't tell me nakalimutan mo. Hindi ko kinuha ang number niya dahil hindi naman pala siya available. May girlfriend na? Wala, pero may espesyal na babae na sa puso niya. Hay, pa-fall naman ng Franz na yun. Emotionally unavailable pala pero ganun umakto sa'yo.
May pag-selfie pa sa cellphone mo. Palatak ni Corinne matapos niyang ikwento sa kaibigan ang tungkol sa espesyal na babae sa buhay ni Franz na gusto nitong hanapin. Ano ka ba? Mabait lang talaga yung tao, Corinne. Ako lang talaga itong nag-assume na baka type niya rin ako. Pinagtatanggol mo ah. Don't tell me talagang na-fall ka sa lalaking yun. Ngumuso siya bago bumuntong hininga. Alam mo yung nakakainis sa tadhana? Minsan na nga lang ako magugusto sa isang lalaki dun pa sa hindi available. Kung gusto mo talaga, pwede mo namang i-push pa rin, Olive. Malay mo, hindi naman niya mahanap yung babaeng gusto niya. Di may chance ka. Habang may buhay, may pag-asa. Look at me. Akala ko imposible kami magkatuluyan ng Kuya Carter mo. Pero gumawa ako ng paraan para mag-end up siya sa akin. Natigilan siya sa sinabi ng kaibigan. Napagtanto niyang may punto ito. Pero hindi ko rin naman alam kung paano siya makikita ulit. I don't have his contacts. Hindi ko alam ang buong pangalan niya. Tila disappointed na umiling si Corinne. Hay nako, dapat kasi inalam mo, Olive. Ang hina mo rin eh. So anong plano mo niyan? Mag-hire ka ng private investigator para mahanap ang gwapong doktor na yon. I won't do that, Corinne. I guess I'll just leave everything to fate. Kapag nakita ulit kaming dalawa in the next 3 months, ibig sabihin gusto ng tadhanan pagpatuloy ko itong nararamdaman ko para kay Franz. Paano pag hindi kayo nakita? Ibig sabihin, kailangan ko na siyang kalimutan at mag-move on. Sagot niya at maliit na ngumiti sa kaibigan. Mabilis na lumipas ang mga araw sa buhay ni Olive. Namalayan na lang niya na 2 buwan na ang lumipas mula nang magkakilala sila ni Franz. Sa loob ng mga panahong yon, ni minsan ay hindi nawala sa isip niya ang gwapong binata. Lagi niyang naaalala ang maiksing panahong magkasama sila. Umaasa siyang magtatagpo ulit ang landas nila, subalit ni anino ng binata ay hindi na niya nakita pa. Maybe we're really not meant to be. Malungkot na wika ni Olive sa isip. Sa kabila ng pagkabigong nararamdaman ay pinagpatuloy niya ang buhay. Biyernes ng hapon, sinadya niya ang kanyang Kuya Carter sa St. Mary's Hospital para ibigay dito ang cookies na ginawa nila ng ina. Isa sa mga bonding moments nila ng inang si Faith ang pagluluto at pagbibake. Madami ang nagawa namin ni Mommy kaya inutusan niya akong dalhan ka, Kuya. Wika niya sa kapatid na doktor pagdating sa opisina nito. Sa kanyang 3 kapatid ay ito ang mahilig sa pastries. Thank you, Princess. Sweet naman ang maganda kong kapatid. Malaki ang ngiting sagot sa kanya ni Carter. Natawa siya. Salamat sa pagbobola, Kuya. Ilang minuto siyang nagtagal sa opisina ng kapatid bago nagpaalam dito at magsabi na dediretso siya sa bahay ng mag-iina nito. Nasa 5 palapag ang opisina ng kapatid, kaya kailangan pa niya mag-elevator pababa. Pagdating sa tapat ng elevator ay huminto siya at hinintay ang pagbukas niyon. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya ng pagbukas ng elevator ay isang pamilyar na lalaki ang tumambad sa kanya. Franz! Nabiglang gagad niya sa nag-iisang taong sakay ng elevator. Gumuhit ang ngiti sa gwapong mukha ng lalaki. Olive, hi! Napalunok siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Tila wala siya sa sarili nang humakbang papasok sa loob ng elevator. Anong ginagawa mo rito sa Manila? Dito na ako nagtatrabaho sa St. Mary, Olive. I choose to apply in this hospital for my fellowship. Nakangiting sagot ng lalaki. Napakurap siya. Ngayon lang niya napansin ang suot nito. Naka-doctor's coat ang binata at may nakasabit na stethoscope sa leeg nito. Talaga? Kailan pa? Just last week. You look really shocked to see me, Olive. Kinagat niya ang ibabang labi. Well, akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Nakangiting nag-angat ng kilay ang lalaki. Pwede ba yun? Di ba may utang ka pa sa akin? Utang? Huwag mo sabihin nakalimutan mo na yung lunch date na pinangako mo sa akin, Miss Navarro. Napaawang ang mga labi niya. Ah, yun pala. Of course, naaalala ko pa. Ngumiti si Franz. So, kailan mangyayari lunch date na pinangako mo sa akin, Olive? Napalunok siya. Kung kailan ka available? Pwede ako bukas. Pero okay lang ba na gawin natin dinner yung lunch date na pinangako mo? Sure, okay lang sa akin. Akmang ilalabas niya ang cellphone para kunin ang number ng lalaki,
nang maunahan siya nitong iabot sa kanya ang cellphone nito. Put in your number para alam ko kung saan kita kukontakin. Tulad ng sinabi ng binata, inilagay niya ang number sa cellphone nito. Pagkatapos niyang ibalik dito ang cellphone ay huminto ang elevator sa ground floor ng ospital. Ihatid na kita sa labas, wika ni Franz. Hindi na, baka may trabaho ka pa. At saka may dala naman akong sasakyan. I insist, Olive. May 15-minute break pa naman ako bago bumalik sa trabaho. Sa huli ay pumayag siyang magpahatid sa binata. Ano nga palang ginagawa mo sa ospital? Tanong nito. May binigay ako sa kapatid ko. Doktor din dito sa St. Mary yung kuya ko, si Doc Carter Navarro. Surgeon siya. Oh, I already heard his name pero hindi ko pa siya namimit. Siya yata yung sikat na doktor sa surgery department. Huminto si Franz. Doon lang niya napagtanto na nakarating na sila sa parking area ng ospital. Thank you sa paghatid, Franz. Ngumiti ito. Ingat ka, Olive. Kumaway siya sa binata bago siya dumiretso sa kanyang sasakyan. Habang paalis siya ay nakita niyang nakasunod pa rin ng tingin si Franz. Oh my God, hindi ako makapaniwalang nakita ulit kami ni Franz. Wika ni Olive sa sarili sa gitna ng pagmamaneho. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya. Bakit ang ganda ng mood mo? Salubong sa kanya ni Corinne pagdating niya sa bahay nito at ng Kuya Carter niya. Nakita kami ni Franz, Corinne. Really? Saan? Sa ospital. Doon na rin siya nagtatrabaho. Namilog ang mga mata ng kaibigan. OMG! Ito na yata yung sign na hinihintay mo, Olive. Nakita ulit kayo ni Franz. You should make your move now. Well, magkikita kami bukas. Masayang wika niya kay Corinne. Date ba? Friendly dinner date. Sus, tigilan mo ako sa friendly dinner date na yan, Olive. Ayoko mag-assume, Corinne. Kaya iisipin ko muna na friendly date lang yun. Pero gaya ng sinabi ko, kapag magkita ulit kaming dalawa, gagawa ako ng paraan para mas mapansin niya ako. Hindi ko basta-basta isusuko tong nararamdaman ko sa kanya. That's the spirit, Olive. Hay, totoo pala talaga yung sinabi ni Lolo Blake. Ibang klase magmahal ang mga Buenavista. Nakangising wika ni Corinne sa kanya. Well, totoo yun. Kaya mahal na mahal ka ng kuya ko, di ba? Sagot niya pabalik sa kaibigan. 7:00 na siya nakauwi ng gabing yon. Pagkatapos maghapunan kasama ang mga magulang ay nakatanggap si Olive ng mensahe mula kay Franz. Napagkasunduan nila ng binata na sa ospital magkita kinabukasan dahil may duty pa ito. Kinabukasan ng hapon ay excited siyang nag-ayos para sa date nila ng binata. Where are you going, Iha? Bakit nakabihis ka? Usisa sa kanya ng ina nang abutan siya nito sa sala. Sa labas po ako magdi-dinner, Mi. Muli siyang pinasadahan ng tingin ng ina. Suot niya ang isa sa mga paborito niyang dress. Wait, may date ka ba? Tumikhim siya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Friendly date lang, Mi. Tila hindi naniwala ang ina, subalit makahulugang umiti lamang ito. Well, have fun, anak. Just message me kung hindi ka makakauwi. Ako ang bahala sa daddy mo. Anito at kinindatan siya. Nag-init ang mukha niya. Mi naman, uuwi po ako before 12. Sige na po, mauna na ako. Humalik siya dito bago lumabas ng bahay. Gamit ang kanyang sasakyan ay dumiretso siya sa ospital. Pagpasok niya sa loob niyon ay agad niyang natanong si Franz. Napakagwapo ng binata sa simpleng puting polo shirt at itim na pantalon. Pinigilan niya ang sariling mapatulala habang lumalapit sa lalaki. Sorry, late ba ako? Medyo na traffic ako. Anya kay Franz. Ngumiti ang binata. No, it's fine. Kakatapos lang din ng duty ko. Let's go. Tumango siya rito. Sabay nilang tinahak ang exit ng ospital. May dala pala akong sasakyan. Anya sa binata. May sasakyan din ako. Pinahiram ako ni Papa habang hindi pa ako nakakabili ng sarili ko. Ibig sabihin, nagkaayos na kayo ng tatay mo? Maliit ang ngiting tumango sa kanya si Franz. Nagkausap na kaming dalawa. I'm happy to hear that, Franz. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Olive. Sa huli ay napagpasyahan nila ng binata na ang sasakyan nito ang gamitin nila. So, saan mo gustong kumain? Treat ko to, di ba? Dapat dun tayo sa choice mo. Tanong niya sa lalaki pagkatapos niyang isuot ang seatbelt. Well, I eat everything.
Pero mahilig ako sa Chinese food. Ikaw, okay lang naman sa akin kung may iba ka pang gusto, Olive. Okay din sa akin ng Chinese. Saka may alam ako masarap na Chinese restaurant na malapit lang dito. Doon tayo. Ilang minuto pa ay nakarating sila sa restaurant na tinutukoy ng dalaga. Habang naghihintay sila sa pagkain nila, ay napag-usapan nila ang nagdaang 2 buwan. I'm really glad na maayos na kayo ng tatay mo. Sa kanya ka ba nakatira ngayon? Tanong niya kay Franz. Hindi, kumuha ako ng sariling studio unit dito malapit sa ospital. Tumikhim siya habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Wala pa rin yung pinagbago sa nakalipas na 2 buwan. Tulad ng nararamdaman ko sa kanya, wala ring pinagbago. Wika niya sa isip. Kamusta naman yung paghahanap mo sa babaeng espesyal kamo sa'yo? I haven't found her yet, Olive. Hindi rin ako sigurado kung makikita ko pa ulit siya. I mean, I don't even know her complete name. Kalimutan mo na sana yung babaeng yan, Franz. Forget about her and take a chance with me. Pagkausap niya sa lalaki sa kanyang isip. Subalit sa halip ng isatinig yon ay maliit na ngumiti siya sa kaharap. Well, sa dami ng tao dito sa Pilipinas, parang malabo na rin kung magkita pa kayong dalawa. Yung mga classmate ko nga nung high school, hindi ko na rin nakikita. Tumikhim siya at bahagyang umuso. You know, kung gusto ng tadhana na magkita kayo, sigurado magkikita kayo ng babaeng yon. Pero kung after all these years ay hindi kayo pinagtatagpo ng tadhana, maybe it's the universe sign na hindi kayo. Napahinto siya nang mapansin na may naaaliw ng ngiti sa labi si Franz habang nakatingin sa kanya. What? May nakakatawa ba sa sinabi ko? May dumi ba sa mukha ko? Conscious na tanong niya. Tumikhim ito at nakangiting umiling. I'm sorry. I just find you amusing, Olive. Hindi ko in-expect na naniniwala ka pala sa destiny. Simula nang makilala kita, nagsimula na akong maniwala. Gusto niyang isagot dito. Well, oo naman. Wala namang masama kung maniniwala ako. Sa halip ay nakangusong sagot niya. Natigil sila sa pag-uusap nang dumating ang order nila. Habang kumakain ay pansin ng pag-aasikaso sa kanya ni Franz. Isa talagang gentleman ang binata. Akala niya nahulog na siya ng tuluyan dito. Subalit habang kaharap niya ito ngayon ay napagtanto niyang lalo pa siyang nakakadiskubre ng mga bagay na lalong ikalalalim ng nararamdaman niya para dito. Hindi nga halatang mahilig ka sa Chinese food Komento niya sa lalaki nang mabilis na napangalhati nito ang platter ng dumpling na nasa harap nila. Sayang, wala kaming lahing Chinese. E di sana gusto niya rin agad ako. Nagbibirong wika ni Olive sa isip. Tila nahihiyang tumingin sa kanyang lalaki. Sorry, nagsisisi ka na ba na trinit mo ako, Miss Navarro? Nahina siyang natawa. Kahit ubusin mo pa yung lahat ng nasa menu nila, okay lang, Doc. Don't worry, treat ko na to, Olive. Masaya lang talaga ako na nakita ulit tayo. Itinago niya ang kilig na gumapang sa sistema niya sa sinabi nito. Hindi pwede, Franz. Utang ko to sa'yo, remember? Sige ka, magtatampo talaga ako kapag pinilit mong ikaw magbayad mamaya. Alright, fine. Ayoko magtampo ka, Miss Navarro. Very good ka dyan, Doc. Teka, may toyo ka sa bandang lips. Kumuha siya ng tissue at marahang idinampi sa labi ng lalaki. Thank you, Olive. Napansin niya na bahagyang namula ang mukha ni Franz sa ginawa niya. Napangiti siya sa reaksyon ng binata. Welcome. Next time sa Binondo tayo pumunta. Masarap ang authentic Chinese food doon. May next time pa? Siya naman ang nag-init ng mga pisngi. I mean, kung okay lang sa'yo. Oo naman, Olive. Ako naman ang manilibre next time Kapag hindi ko pumayag, ako naman ang magtatampo. Natawa siya. Sige, Doc. Nagdiwang ang puso niya na masusundan pa ang paglabas nilang yun ni Franz. Pasado 9:00 na nang makalabas sila ng restaurant. Tulad ng napagkasundoan nila, sa ospital siya hinatin ng binata dahil nandoon ang sasakyan niya. Okay lang ba talaga na dito kita ihatid? Tanong sa kanya ni Franz pagdating nila sa tapat ng kotse niya. Oo naman, Franz. I can go home safely. Don't worry. At saka okay na rin to para makapagpahinga ka agad. Medyo malayo pa dito ang sa amin. Can you message me when you get home? Para makasiguro ako na safe ka nakauwi. Napangiti siya. Yes po, Doc. Don't worry. Thank you, Olive.
Kumaway siya sa binata bago pinaandar ang sasakyan. Dahil weekend ng gabi yon ay inabot siya ng mahigit kalahating oras bago nakauwi. Pagdating niya sa kwarto ay nakita niya ang text message ni Franz. "Message me when you get home. Maghihintay ako sa reply mo." Basa niya sa mensahe ng binata. Malawak siyang napangiti habang nagtitipa ng reply. Pagkatapos niyang isend ang mensahe na nasa bahay na siya, ay biglang tumawag sa kanya si Franz. "Hello Franz, napatawag ka?" Tanong niya sa binata sa kasual na tono. "Hi Olive, sorry for calling you. Gusto ko lang makasigurado na safe ka talaga nakauwi." Sagot nito. Tila nang hina ang tuhod niya nang marinig ang boses nito mula sa kabilang linya. Bakit ganon? Kahit sa cellphone ang gwapo pa rin ang boses niya. Wika niya sa isip. "Safe naman ako nakauwi, Franz. Sa tingin mo nagsisinungaling ako sa'yo?" No. I just really want to make sure, Olive." "Paano hindi ako mahuhulog sa'yo kung ganyan ka sa'kin?" Sagot niya sa isip. "Don't worry, Doc. Safe po talaga ako. Gusto mo bang mag-video call pa tayo para makita mo na nandito na ako sa kwarto ko?" Narinig niya ang mahinang tawa nito. "No, hindi na. That would be too much. I guess hearing your voice is already enough." Hindi na niya napigilan ang kilig na gumapang sa sistema niya. Mabuti na lang at hindi niya kaharap ngayon ng lalaki. "Thank you for checking on me, Franz. Bagay ka talagang maging doktor no?" Muli niyang narinig ang mahinang tawa nito. "Thank you for tonight, Olive. Next time ako naman ang babawi sa'yo." "Asahan ko yan, Doc." Tumikhim siya at bumalik sa alarm clock na nakadisplay sa silid niya. "Sige na, magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas, di ba?" "Alright. Good night, Olive." "Good night din, Franz." Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay hindi niya napigil ang impit na tili na kumawala sa mga labi. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay regular ang pagpapadala nila ng mensahe ni Franz sa isa't isa. Kahit mga simpleng greeting lang ang natatanggap niya mula sa binata ay sapat na para kiligin siya. "You look inspired, Olive. In love ka ba?" Tanong sa kanya ni Mrs. Montreal, isa sa mga regular na kliyente niya. Nakipagkita siya sa ginang sa isang restaurant dahil may bagong project itong ipapagawa sa kanya. Isang ngiti lang ang isinagot niya sa ginang. Pagkatapos ng meeting niya rito ay nagpasya siyang puntahan si Franz sa ospital. Dala ang paper bag ng Kung Pao Chicken na binili niya sa nadaan ng Chinese restaurant ay nagpunta siya sa pediatrics department na kinabibilangan ng lalaki. Subalit pagdating sa naturang departamento ng ospital ay nalaman niyang hindi pumasok si Franz dahil may trangkaso ito. Sa halip na umuwi ay nagpasya siyang puntahan ng binata. Pagdating sa kondo ay kinailangan niyang tawagan ng lalaki dahil hindi niya alam ang unit number nito. "Olive?" Bungad ni Franz sa kabilang linya nang sagutin nito ang tawag niya. Agad niyang napansin ang bahagyang pamamaos ng boses nito. "Hi Franz, nandito ako sa lobby ng condo building mo." "Anong ginagawa mo dyan?" "Nagpunta kasi ako sa ospital tapos nalaman ko na hindi ka pumasok dahil may sakit ka raw. May dala akong prutas at saka lugaw para sa'yo. Kaso hindi ko alam yung unit number mo." 1802 ang unit number ko, Olive." "Okay, akyat ako dyan." Ilang minuto pa ay nasa tapat na siya ng unit ng binata. Sumalubong sa kanya ang tila bagong gising na si Franz. "Hi," bati niya sa lalaki. Kahit nahalata na may sakit ito at bahagyang magulo ang buhok, ay napakagwapo pa rin ito. "Bakit naka-face mask ka?" "Precautionary measures. Ayokong mahawaan kita." Pinapasok siya nito sa unit nito. Pagdating nila sa sala ay kumuha ito ng box ng face mask sa coffee table at inabutan siya ng isa. "Put this on, Olive." "Malakas naman ang immune system ko, Franz." "Sige na, please." Tila natunaw siya sa pakiusap na yun ng lalaki, kaya isinuot na niya ang face mask na bigay nito. "Nagdala ako ng prutas sa kalugaw, tapos meron din Kung Pao Chicken dito na paborito mo." Kinuha nito mula sa kanya ang mga dala. "Salamat, Olive. Pero sana hindi ka na nagkabala." "Okay lang, Franz. Malapit lang dito ang meeting place namin ng client ko kaya naisipan kong dumaan ng ospital." Lumabi siya. "Magka-text tayo kanina pero hindi mo sinabi na may sakit ka pala." "Okay naman ako. Hindi lang ako pumasok dahil ayoko makahawa sa ospital." "Sigurado kang okay ka lang?" Idinampi niya ang kamay sa noo ng binata.
Mainit ka pa eh. Uminom ka na ba ng gamot? Anong kinain mo kanina? Kahit nakasuot ng mask ang binata ay alam niyang ngumiti ito dahil sa pagliit ng mga mata nito. Okay lang po ako. Kumain na ako at uminom ng gamot. I'm a doctor, remember? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi naman dahil doktor ka, immune ka na sa sakit. Look at you, may sakit ka ngayon, tapos mag-isa ka pa. Siyempre hindi ko maiwasan na mag-alala. Hinawakan ni Franz ang kamay niya. I'm really fine, Olive. But I appreciate you coming here and checking on me. Pati dito sa pagkain. You're welcome. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Meron ba? Wala na. Nandito na lahat ng kailangan ko. Nakangiting sagot nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Tumikhim siya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Sige, kung wala ka ng kailangan, mauna na ako para makapagpahinga ka na rin. Basta mag-message ka sa akin kung kumusta ang lagay mo. Bakit, Olive? Girlfriend ka ba at ganyan ka magdemand? Tutya sa kanya ng isang bahagi ng isip. Yes po, Miss Navarro. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Sagot ni Franz. Nakangusong tumango siya sa lalaki. Teka, may isang kailangan pa pala ako. Wika ng binata nang ihatid siya nito sa labas ng unit nito. Ha? Ano yun? Sa halip na magsalita ay kinabig siya ni Franz upang yakapin. Sa ginawang yun ng lalaki ay nagwala ang puso niya. Take care, Olive. Message me when you get home. Masuyang bulong ng binata kasabay ng paglayo nito sa kanya. Tila wala sa sariling tumango at kumaway siya kay Franz bago umalis. Pagdating sa elevator ay hawak niya ang kumakabog na dibdib. Niyakap niya ako. Siguro naman okay lang na mag-assume na this time. May feelings na rin siya sa akin. Wika niya sa sarili. Walang pagsidlan ang nararamdaman niyang kasiyahan sa dibdib. Pagdating niya sa bahay ay nakatanggap siya ng tawag mula sa binata. Hello? Bakit tumawag ka agad? Tanong niya kay Franz. Nakalimutan kong sabihin na mag-shower ka pag uwi mo. Nag-init ang mga pisngi niya nang maalala ang pagyakap nito sa kanya. Ha? Bakit? Mabaho ba ako? Narinig niya ang pagtikhim nito. Hindi ka mabaho. You actually smelled good, Olive. Really? Naamoy mo? Hindi naman malala ang trangkaso ko. Bakit mo ako pinapaligo? Baka kasi mahawa ka sa akin. Nakamask naman ako kanina. Pero sa ikatatahimik ng loob mo, sige, maliligo po ako, Doc. Good. Sige na, magpahinga ka na dyan. Maliligo na ako. And by the way, mabango ka rin kanina, Doc. Hindi masukat ang ngiti niya nang ibaba ang tawag. Tulad ng sinabi niya sa lalaki, dumiretso siya sa banyo para maligo. Nang gabing yun ay umuli silang nagkausap sa cellphone ni Franz. Ayon sa binata ay mas lalo pang bumuti ang pakiramdam nito. Kinabukasan habang nagpapahinga siya mula sa trabaho, ay nakatanggap siya ng tawag kay Franz. Thank you sa Chinese food na pinadala mo, Olive. Bungad sa kanya ng binata mula sa kabilang linya. Nagpa-deliver kasi siya ng pagkain sa unit ng binata. You're welcome. Sorry, may tinatapos akong trabaho kaya hindi personal delivery. Pabirong sagot niya sa lalaki. It's fine, Olive. Okay na sa akin na marinig yung boses mo. Sus, sige na, kumain ka na dyan. Ubusin mo yung wonton soup. Promise masarap yan. Yes, Miss Navarro. Parang ikaw pa ang doktor sa ating dalawa. Natawa siya. Ikaw tong may sakit eh. It's almost lunchtime. Huwag mo rin sanang kalimutan kumain, Olive. Hindi po, Doc. Don't worry, lagi po akong on time kumain. Good girl. Kung pasyente kita, may reward ka sa akin. Lalo siyang napangiti. Ano bang klaseng reward ang binibigay mo sa mga pasyente mo? Depende sa gusto nila. Ikaw, ano bang gusto mo? Yung pagmamahal mo, Doc. Sagot niya sa isip. Simple lang naman ang gusto ko, Doc. Yung maging okay ka na. Excited na kasi ako sa binon to date natin. Sagot niya rito. Okay naman na ako. Papasok na nga ako bukas eh. This Sunday, available ka ba? 6 hours lang ang duty ko that day. Out na ako by 12 noon. We can go to Binondo after that. Sige, Franz. I'm fine with Sunday. Pagpayag niya sa lalaki. Kinabukasan ay pumasok na nga si Franz sa trabaho.
Dahil gusto ni Olive na matapos agad ang kasalukuyang project niya, ay hindi siya makapunta sa ospital. Don't worry, Olive. Magkikita naman kayo sa Sunday. Konsolan niya sa sarili. Pagdating ng araw ng linggo ay maaga siyang naghanda para sa date nila ni Franz. Bago pa siya makapasok sa ospital ay natanong na niya ang lalaki. Subalit napaawang ang mga labi niya nang makita ang bouquet ng bulaklak na dala nito. Franz, aniya nang lumapit sa binata. Hi, Olive. Bati sa kanya ng binata. Kagat ang ibabang labing itinuro niya ang hawak nitong pompo ng rosas. Para sa akin ba yan? Oo, para sa'yo. Tila nahihiyang inabot nito sa kanya yon. Hindi ko alam kung mahilig ka sa bulaklak pero sana magustuhan mo. Na mga sandaling yon ay pilit siyang umaktong normal kahit ang totoo ay gusto na niyang sumabog sa kilig. Ang ganda. Salamat, Franz. I'm glad you liked it, Olive. Bakit? Anong gagawin mo kung hindi ko gusto? Aalamin ko kung anong gusto mo para yun ang ibibigay ko sa'yo next time. Sagot nito na muling nagpakilig sa kanya. Ay, grabe naman si Doc. Pero don't worry, gusto ko. Gustong-gusto nga eh. Pasimpleng inamoy pa niya ang hawak ng mga bulaklak habang naglalakad sila ni Franz patungo sa parking lot ng ospital. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe ay narating nila ni Franz ang Binondo. Pagkatapos nilang ipark ang sasakyan sa gilid ng kalsada ay lumabas sila ng binata. Welcome to Binondo, Doc Franz. Malaki ang iting wika niya sa lalaki. Iginala nito ang tingin sa paligid. First time kong makapunta dito. Don't worry, akong bahala sa'yo. Kabisado akong pasikot-sikot dito. Alam ko lahat ng masarap na kainan dito. Really? I never thought nagpupunta ka sa ganitong lugar. Lumabi siya. Grabe. Anong sabi mo before? Don't judge the book by its cover. Pero ikaw itong nang-judge sa akin. I mean, sa estado ng pamilya nyo, I didn't expect you did at a place like this. Kahit naman may pera kami, normal pa rin kami pinalaki ng parents namin. Marunong ako makipag-socialize sa iba't ibang tao. Yung school ko, dito rin sa Manila, kaya madalas kami magpunta ng college friends ko dito sa Binondo. Ngumiti siya kay Franz at hinawakan ang kamay nito. Come on, dito muna tayo sa Binondo Church. Sikat tong church na to dito eh. Pumasok sila sa naturang simbahan ni Franz. Natigilan siya nang pumikit ang lalaki at tila tahimik na nagdasal habang nakaharap sa altar. Ginaya niya ang binata. Lord, baka naman pwede mo nang ibigay sa akin si Franz. Promise aalagaan ko siya habang buhay. Dasal niya sa kanyang isip. Anong pinagpray mo? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki paglabas nila ng simbahan. Nagpasalamat ako na kasama kita ngayon. Sagot nito kasabay ng paghawak sa kamay niya. Ngumiti siya kasabay ng pagwawala ng puso. Ako rin, nagpapasalamat na kasama kita ngayon. Sana ma-enjoy mo tong araw na to, Doc. Walang duda yon, kasi ikaw naman ang kasama ko. Grabe ka naman. Ganyan ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Gusto naman kasi kitang kasama, kahit saan tayo pumunta. Sa halip na umapuhap ng isasagot, ay tumikim siya at hinila niya si Franz sa kabilang bahagi ng kasada. Sus, halika na nga. Dinala niya si Franz sa isa sa mga paborito niyang restaurant sa Binondo, ang Cafe Mezzanine. Nasa ikalawang palapag yun ng isang gusali, at dahil sa tabi ng bintana ang pwesto nila, ay tanaw nila ang kahabaan ng Binondo Street. Wow, ang sarap dito. Wika ni Franz pagkatapos tikman ang dumpling na in-order nila. I told you. Proud na sagot ni Olive sa binata. Ano nga sa Bisaya yung masarap, Doc? Lami. Lami? Paano pag sobrang sarap? Sobrang lami. No, it's lami kaayo. Kumagat si Olive ng siopaw. Pagkatapos nguyain at lunukin ng kinakain ay nag-thumbs up siya kay Franz. Lami kaayo. Natawa si Franz. Hey, mali ba ang pagkasabi ko? Nakalabing tanong niya sa binata. No, tama naman. Bakit ka natawa? Masyado ka kasing cute. Nag-init ang mga pisngi niya. Di nga, binubola mo lang ako, Dok eh. Totoo yun, Olive. Come on, say it one more time. Lami kaayo. Wika niyang muli pagkatapos sumubo ng kinakain. Humisi ang binata.
Dahilan upang panliitan niya ito ng mga mata. Hindi mo nga ako binubola pero mukhang inuuto mo naman ako. Hindi po, Miss Navarro. Pabirong umingo siya bago muling kumagat ng siopaw. Wait, may sauce ka pa. Pagkatapos sabihin yon ay naramdaman niya ang daliri ni Franz sa ibabang labi niya. Napalunok siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Thank you. You're welcome, Olive. Bahagyang pausang boses na sagot nito. Mula sa mga labi niya ay umangat ang tingin nito sa mga mata niya. Naghinang ang mga mata nila ng binata. Habang nakatingin sa mga mata nito ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. You know what, Franz? Parang pamilyar ang mga mata mo. Talaga? Oo, parang nakita ko na. O baka masyado lang akong nagagandahan. Napansin niyang namula ang mukha ng binata. Franz, okay ka lang? Nagbablush ka ba? Ikaw kinilig ka yata sa sinabi ko eh. Yeah, nabuwang na ako sa imo. Bulong ng lalaki. Kumunot ang noo niya. Ha? Ano yung sinabi mo? Sabi ko, kumain na lang tayo. Sagot nito. Talaga? Bakit parang hindi naman? Ang daya mo naman, baka mamaya kung ano na yan ha? Natawa si Franz. Hindi, don't worry. Sige na, kain na tayo. Lalamig tong pagkain natin, oh. Fine. Nakangusong sagot niya bago muling ibinalik ang atensyon sa pagkain. Pagkatapos nila sa cafe mezzanine ay isang restaurant pa ang pinuntahan nila. Dinala niya rin si Franz sa mga sikat na bilihan ng pasalubong doon. Hapon na nang makabalik sila sa sasakyan na dala ng binata. Sana nag-enjoy ka sa binondo date natin. Wika niya sa lalaki pagpasok sa kotse nito. I did, Olive. Talaga? Ngumiti ang binata at hinawakan ang kamay niya. Sabi ko naman sa'yo, basta't kasama kita, mag-e-enjoy ako. Kinagat niya ang ibabang labi. Anong magiging reaksyon mo kapag sinabi ko na kinikilig ako ngayon? I'd be happy, Olive. Ibig sabihin gusto mo ko, tulad ng pagkagusto ko sa'yo. Napakurap siya. Gusto mo ko? Gustong gusto. Seryosong sagot nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Naghinang ang mga mata nila ni Franz. Malakas ang pakiramdam niya na gusto siyang halikan ng binata. Kaya naman ipinikit niya ang mga mata. Hindi naman siya nabigo dahil agad niyang naramdaman ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinugon niya ang halik ni Franz. Gusto kita, Olive. Masuyong wika ng binata nang pakawalan ng mga labi niya. No, pakiramdam ko hindi lang simpleng pagkagusto tong nararamdaman ko para sa'yo. Sa tingin ko, mahal na kita. Seryoso ka, Franz? Pero di ba may ibang babae kang mahal? Huwag mong sabihing nakalimutan mo agad siya. Babae? Sinong babae? Kunot ang noo at tila nagtatakang tanong nito. Yung babaeng gusto mong hanapin? Yung dahilan kung bakit nagdoktor ka. Sabi mo, espesyal siya sa'yo, di ba? Oo, special siya sa akin, Olive. Pero hindi ibig sabihin na mahal ko siya. Ha? Pero gusto mo siyang hanapin, di ba? Masuyong ngumiti sa kanya ang binata. Gusto ko siyang hanapin dahil gusto ko magpasalamat sa kanya. Dahil isa siya sa mga dahilan kung bakit ako nagdoktor. That doesn't mean na I'm in love with her, Olive. O, kung ganun, mali pala ako. Mahinang sambit niya. Isa lang ang babaeng gusto ko. At ikaw yun, Olive. Pahayag ng binata. Pagkatapos kitang makilala, hindi ko alam kung bakit hindi ka na mawala-wala sa isip ko. I kept on thinking about you. Your face, your eyes, your smile, everything about you, Olive. Sa isang iglap, ginulo mo ang puso at isip ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Maynila. Pagkatapos ko makipag-ayos kay Papa, pinili kong manatili rito para makita ka ulit. Are you saying ako ang dahilan kaya ka nasa St. Mary? Yes, you are, Olive. Dahil gusto kong magkita ulit tayong dalawa. Dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Dahil gusto kong sundin tong nararamdaman ko para sa'yo. Mula sa mukha niya ay bumaba ang mga kamay nito para hawakan ang mga kamay niya. Mahal kita, Miss Cassandra Olive Buenavista Navarro. Kung papayagan mo ko, gusto kong maligaw sa'yo. Alam kong hindi ako nanggaling sa marangyang pamilya. Taga-isla lang ako. Anak pa sa labas ng tatay ko. Wala pa rin akong yaman na pwedeng ipagmalaki sa'yo.
Pero pangako, magsisikap ako para maging karapat-dapat para sa'yo. Alam kong prinsesa ka ng pamilya mo, kaya ipinapangako ko, gagawin kitang reyna ng buhay ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita at iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Mahal din kita, Franz. Naluluhang pag-amin niya sa binata. Ang totoo niyan, it was love at first sight for me. Una pa lang na nakita tayo, nahulog na ako sa'yo. At lalo pang lumalim ang nararamdaman ko sa'yo sa bawat minutong nakakasama kita. Bago sana tayo maghiwalay dun sa isla, gusto kong aminin sa'yo ang nararamdaman ko. Pero nagbago ang isip ko nung nalaman ko na may espesyal na babae na pala sa puso mo. I'm sorry if you misunderstood me that time, Olive. Marahang umiti siya sa lalaki. It's okay, Franz. Ako rin naman itong nag-assume agad-agad eh. Bahagya siyang natawa sa sarili sa huling sinabi bago muling nagpatuloy. Pagbalik ko ng Manila, sabi ko sa sarili ko na kapag hindi tayo ulit nagkita sa loob ng 3 buwan, kakalimutan na kita. Pero kapag nagkita ulit tayo, ibig sabihin, binibigyan ako ng go signal ng tadhana na patuloy kang mahalin. Napangiti si Franz. And we met again at the hospital, 2 months after we first met. Sa kabila ng mamasamasang mga mata ay mahina siyang natawa. Yes, I took it as a sign, Franz, na baka ikaw nga yung lalaking para sa akin. Kaya nakipaglapit ako sa'yo. Kaya pumayag akong lumabas tayo kahit alam ko may ibang babae sa puso mo. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko na lang ang lahat para mahigitan ko siya dyan sa puso mo. Wala kang dapat na gawin, Olive. Una pa lang ikaw na ang laman ng puso ko. That girl, she was only a part of my past. Masuyong sagot ni Franz. I know that now. Buong pagmamahal nang umiti siya sa binata. Gumanti ng masuyong ngiti ang lalaki. So, pwede na ba akong manligaw, Olive? Sinabi ko na nga mahal din kita. Bakit kailangan mo pang manligaw? Boyfriend na kita. Really? Pero hindi ko pa napapatunayan sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Pwede mo namang patunayan habang tayo na. Mahal kita, Franz. It doesn't matter to me where you came from. Wala akong pakialam kung lumaki ka sa isla, kung anak ka sa labas, kung hindi ka anak mayaman. Ang tanging importante sa akin, mabuti kang tao at mahal mo ko, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita, Olive. Puno ng emosyong sambit ni Franz. Good, mahal din kita. Ngayon, pwede mo na ba akong halikan ulit, boyfriend ko? Muli ay masuyong umiti ang binata bago bumaba ang mga labi nito sa kanya. Ilang beses silang nagsalo ni Franz ng halik sa sasakyan nito bago siya nagpasyang ihatid ng binata sa bahay nila. Sabi ni Mommy, okay lang daw na wag akong umuwi ngayong gabi. So okay lang ba na dun muna ako sa kondo mo? Pabirong tanong niya sa nobyo habang nasa biyahe sila. Teka, hindi pwede, Olive. Bakit naman hindi? Kunway na kasimangot na tanong niya. First day pa lang natin bilang magnobyo. Hindi pa nga ako sigurado kung magugustuhan ako ng magulang mo. Don't worry about them. Mabait ang pamilya ko. Magugustuhan ka na mga yun. Still a no, love. Kailangan ko munang makilala ang pamilya mo. Sus, ang conservative naman pala ng boyfriend ko. Nakangising tukso niya sa binata. Sige, ipapakilala kita sa parents ko ngayon. Ha? Ngayon na? Tila na biglang tanong ni Franz. Nakita niya ang paglunok nito. What? Kinakabahan ka? Don't worry, mabait sila. Si Dad, intimidating lang yun pero mabait yun. Under nga yun kay Mommy eh. Wika niya sa nobyo. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa loob ng exclusive subdivision kung saan nakatira ang mga magulang niya. Iliko mo dyan sa may kanan tapos yung pangatlong bahay, sa amin na yun. Anya kay Franz. Dito ka pala nakatira? Tila ni biglang tanong sa kanya ng binata. Yes, why? May kakilala ka dito? Dito rin sa subdivision na to nakatira si Papa. Really? Anong pangalan niya? Carlos Franz Serrano. Pareho kayo ng pangalan ng papa mo? His name is Carlos Franz Serrano Jr. Sa kanya isinunod ni nanay yung pangalan ko. Carlos Franz Serrano III ang pangalan ko. Actually, third ang tawag sa akin ng lahat mula ng pagkabata ko. Maging si Papa nung nakilala ko siya. Pero nung na-disappoint ako kay Papa at itinakwil ko siya bilang ama ko, itinigil ko ang paggamit sa third nilang pangalan ko.
I started telling everyone to call me Franz instead. Hindi makapaniwalang napahawak si Olive sa bibig. Subalit sa kabila niyon ay hindi niya napigilan ang tawang kumawala sa mga labi. Oh my God, Franz. Tila nagtatakang bumaling sa kanyang lalaki. Olive, okay ka lang? Ihinto mo muna ang kotse. Halos nasa tapat na sila ng bahay ng mga magulang nang inihinto ni Franz ang sasakyan. Nag-aalalang bumaling sa kanyang nobyo. Are you okay, Olive? Anong pangalan ng babaeng hinahanap mo? Princess. Oh my God, ikaw nga ang lalaking yun? What are you talking about, Olive? Don't tell me magkakilala kayo ni Princess. Ako si Princess Franz. Ako yung babaeng nakilala mo noon. Hindi ba Cassandra Olive ang pangalan mo? Nagtatakang tanong nito. Oo, but my family calls me Princess. Hinawakan niya ang braso nito. Ako yung batang babaeng tinulungan mong maghanap ng pusa noon. Ilang sandaling nanatiling nakaawang ang mga labi ni Franz bago ito mahinang natawa. Amaw kaayo ka, Franz. Wika nito sa sarili. Wait, anong sinabi mo? I just called myself crazy for not recognizing you, Olive. I'm sorry, love. Ibang itsura mo sa imaheng nasa utak ko. Don't worry, I understand. Siyempre 10 years old lang ako noon. Kahit ako rin, hindi ko makikilala ang sarili ko sa picture nung bata pa ako. I'm sorry din hindi kita nakilala. To be fair, ang layo ng itsura mo ngayon sa naaalala ko. Ang payat mo talaga noon, parang kawayan. Tapos ang itim-itim mo pa. Natawa si Franz. Oh, grabe ka naman sa akin, love. Pero don't worry, gwapo naman ako ngayon. Gwapo ka naman noon pa. Kakasabi mo lang na para akong kawayan eh. Okay, gwapong kawayan. Natawang sagot niya. Funny how destiny really works, no? After 18 years, nagkita ulit tayo. I can't believe na ako rin naman pala yung babaeng pinagselosan ko. Napangiti si Franz. That only means you and I are meant to be together, Olive. Kahit gaano pa katagal na panahon ang lumipas, pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana. Yeah. Natawang pagsang-ayon niya sa lalaking minamahal. Yung pusa niyo pala, si Garfield, kamusta siya? Matagal na siyang namatay, 5 years ago pa. Ngumiti siya ng maliit. I can't believe natatandaan mo pang pangalan ng pusa namin. Masuyong ngiti ang isinagot ni Franz. I remember most of the details about that day, Olive. Ako rin naman, pero hindi talaga kita nakilala agad. Kung nalaman ko lang na ikaw pala si Third, edi sana matagal na naging tayo. Everything happens in God's right timing, love. Masuyong sagot ni Franz. Well, I think right timing na rin para halikan mo ulit ako. Feel yung wika niya sa nobyo. Akmang maglalapit muli ang mga labi nila nang isang malakas na busina ng isang sasakyan ang umistorbo sa kanila. Nakita niya ang pamilyar na sasakyan ng Kuya Carter niya. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan ni Franz. Mula roon ay sumulubong sa kanya ang mukha ng kapatid na nakabukas din ng nakababaring bintana ng sariling sasakyan. Sa front seat ay natanaw niya si Corinne. Kuya Carter! What is this, Princess? Sino yung lalaking kasama mo? Yan ba yung doktor na balitang dinedate mo? Kuya, this is Franz. Nice to meet you, Doc Carter. Bati ni Franz sa kuya niya. Tumango ang Kuya Carter niya kay Franz bago ibinalik ang tingin sa kanya. Bakit nandito kayo? Don't tell me nag-ahalikan kayo sa kotse. Namula ang mukha niya sa tanong ng kapatid. Hayaan mo nga ang kapatid mo, Carter. Para namang hindi rin natin ginawa yan. Saway ni Corinne sa asawa bago kumindot kay Olive. Humisi siya sa kaibigan bago isinara ang bintana ng sasakyan. Ibinalik niya ang atensyon sa nobyo. So, tuloy na natin yung kiss? Your brother is right. We shouldn't kiss. Hindi na natuloy ni Franz ang sinasabi dahil siya na mismo ang humalik dito. Ilang sandali pa ay nasa harap na sila ng mga magulang niya at kapatid. Tulad ng sinabi niya ay buong pusong tinanggap ng mga magulang si Franz. Ganoon din ang kanyang tatlong kuya sa kabila ng maraming pang-uusisa ng mga ito. Pati ang mga ito ay namangha dahil kahit 18 years na ang lumipas, pinagsama muli sila ng tadhana. Wag muna kayo magpapakasal, Iha. I know that you and Franz miss each other and waited 18 years to reunite again. Pero magpigil muna kayo, okay?
Huwag kang gumaya sa mga kuya mo na bigla na lang ang pagpapakasal. Wika sa kanya ng ama. Bahagya siyang natawa. Dad naman, bago pa lang kami ni Franz. At least give us 1 year. 2 years, princess. Give me 2 more years with you. Hindi pa ako handang mawala sa akin ng prinsesa ko. Sagot ni Oliver sa anak. Pagkatapos nga maipakilala ni Olive si Franz sa kanyang pamilya, ay pinakilala rin siya ng nobyo sa ama nito. Dinala rin siya ng binata sa Cebu upang ipasyal doon at ipakilala sa mga kamag-anak nito sa side ng ina. Sa bawat araw na dumaraan ay ramdam na ramdam ni Olive ang pag-aalaga at pagmamahal ng binata. Habang tumatagal ang relasyon nila ng nobyo, ay lalong lumalalim ang damdamin nila sa isa't isa. 2 taon na silang magnobyo ni Franz nang alokin siya ng kasal ng nobyo. Ayon kay Franz ay hinintay lang nito ang 2 taon na hiniling ng kanyang ama bago ito nag-propose sa kanya. 5 buwan pagkatapos nilang ma-engage ni Franz ay naganap ang kasal nila ng binata. Sa kabila ng karangyaan ng pamilya ni Olive, ay isang simpleng beach wedding ceremony sa isla ng Bantayan ang napagkasunduan nila ni Franz para sa kasal nila. Dinaluhan yon ng buong pamilya niya na lumipad pa Cebu para sa kanila ni Franz. Dad, bakit ka umiiyak? I'm marrying the love of my life. Wika ni Olive sa ama bago magsimula ang kasal. I'm just emotional, Iha. I can't believe na ikakasal na ang prinsesa ko. Ngumiti siya sa ama. Don't worry, Daddy. Kahit mag-asawa na ako, prinsesa mo pa rin ako. Huwag ka rin mag-alala dahil aalagaan ako ni Franz. Gumanti ng ngiti ang ama. I've witnessed how Franz loves you, so I know you're in good hands, Iha. Ang mga magulang niya ang kasama niyang naglakad patungo sa altar kung saan naghihintay sa kanya ang lalaking minamahal. Mahalin mo nang mabuti ang anak ko. Kung ayaw mong bawiin ko siya sa'yo, Franz. Wika ng kanyang ama sa kanyang groom. Makakaasa po kayo. Buong buhay kong mamahalin at aalagaan si Olive dito. Call me Dad from now on. Ngumiti ang ama niya kay Franz bago siya tuluyang ipinagkaloob sa lalaki. Nang araw na yon, naging isa sila ng lalaking ipinagkaloob sa kanya ng tadhana at ipinangakong mamahalin sa habang buhay. 1 taon nang lumipas ay isinilang ni Olive ang unang anak nila ni Franz. Puno ng kasiyahan at pagmamahalan ang naging pagsasama nila ni Franz kasama ang kanilang 3 anak. Pareho silang nagpapasalamat na mag-asawa sa tadhana dahil naging mabait to sa kanila. Hindi niya akalain na ang batang lalaking sandaling nakilala niya noon ang siya palang nakalaan para sa kanya. At sa kabila ng mahabang taong lumipas, sa kabila ng distansya, gumawa ng paraan ng tadhana upang magtagpo sila at mahanap muli ang isa't isa. Tunay na mahiwaga nga ang pag-ibig at matalino ang tadhana kahit na madalas ay mapaglaro. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.